kwentong mapapakinggan ninyo sa araw na ito ay mula sa isa nating kabaryo. Usap-usapan na sa baryo naming bantog na mangkukulam ang aking lola. Marami na raw itong pinapatay na mga taong ipinapakulam sa kanya. Hindi naman ako naniniwala sa kadahilanang kahit na napaka-weirdo at kakaiba ang kanyang ikinikilos, ay masasabi kong napakabait niya at ulirang lola. Inaalagaan niya akong mabuti at ni minsan ay hindi niya ako pinagbuhatan ng kamay o nasigawan man lang, kahit na kung minsan ay nagpapasaway ako sa kanya. Kaya't hindi talaga ako naniniwala sa mga naririnig kong komento ng mga kapitbahay naming mahilig lamang manira at walang magawa sa buhay. Bago natin ituloy ang kwento mga kabaryo, nais ko lang sabihin na 2 istorya ang mapapakinggan ninyo sa araw na ito. Yun lang mga kabaryo, balik na tayo sa kwento. Magandang gabi, umaga o hapon sa iyo kabaryo. Itago mo ko sa pangalang Teban. Palagi akong nakikinig sa lahat ng kwentong ina-upload sa inyong channel. Hindi lamang ako mahilig magkomento, pero isa lang ang masasabi ko. Isa ako sa mga solido mong tagapakinig. Kaya't ako naman ngayon ang magbabahagi ng kwentong hango sa tunay na karanasan. Ang pakiusap ko lang po sana mga kabaryo, wag niyo po sana akong husgahan kaagad. Base na rin sa kwentong ibabahagi ko dito sa channel ni Kabaryo. Noon pa man ay napapansin ko na ang kakaibang ikinikilos at gawain ng aking Lola Mariana. Mahilig itong mapag-isa at ayaw ng may kinakausap, maliban na lamang kung talagang sasadyain siya ng mga tao sa bahay namin. Nga pala kabaryo, sa ngayon ay naninirahan ako dito sa Binangonan, Rizal. Pero itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari ito sa lugar ng Masbate, kung saan kami naninirahan noon. Lumaki ako sa puder ng aking Lola Mariana sa isang liblib na baryo. Bata pa lang kasi ako ay sabay nang namatay ang mga magulang ko, kaya't naiwan na ako sa pangangalaga ni Lola Mariana. Simula nang manirahan ako sa kanya ay hindi nakaligtas sa akin ang lahat ng ginagawa niya. Napapansin ko na sa tuwing sumasapit ang ika-6 ng hapon ng Martes at Biyernes mga kabaryo, ay napapansin kong pumapasok sa loob ng kwarto si Lola Mariana. Tapos ay lalabas siya paglipas ng mahigit 1 oras. Sa tuwing lumalabas ang lola ko galing sa kanyang silid, ay may kakaiba na akong nalalanghap na napakabahong amoy, at para yung amoy pinaghalong kandila at malansang dugo na hindi ko rin mawari kung galing ba yon sa loob ng kwarto niya o nakadikit mismo sa suot niyang damit. Kapag tinatanong ko naman siya kabaryo, ay tinititigan niya lang ako ng masama, na para bang hindi yun ang lola ko. Tapos ay tutuloy na sa kusina at maghahanda na ito ng hapunan. Makalipas naman ang ilang minuto, pagkatapos niyang maghanda ng pagkain, ay ngingiti na ito na para bang walang nangyari. Dahil naman sa takot ko noon na mapagalitan niya, sapagkat ni minsan ay hindi niya pa ako napapagalitan, ay hindi na ako muli pang nagtanong sa tuwing nangyayari ulit yung bagay na yon. Palihim ko na lamang siyang pinapakiramdaman at inaabangang lumabas ng kwarto. Kapag lumalabas naman ako ng bahay para makipaglaro sa mga kaibigan ko, ay palagi nila akong kinukutyang isang batikang mangkukulam raw ang aking lola. Kriminal umano ito dahil madami na ang pinapatay ng mga tao. Kaya nga raw ni isang kapitbahay ay walang nagnanais na lumapit sa bahay namin. Agara namang sinasaway ng mga magulang nila ang mga kalaro ko noon, dahil baka mamaya
ay gawan umano ni Lola Mariana nang hindi maganda ang mga ito. Dahil naman sa murang kaisipan ay hindi pa ako naniniwala sa mga sinasabi ng kapitbahay at mga kalaro ko kabaryo. Naisip ko na lang kasi noon na wala lang magawa sa buhay ang mga kapitbahay naming tsismoso at tsismosa. Sa paglipas ng panahon ay nakikita kong may mangilan-ngilang mga bisita si Lola Mariana. Nakikita ko rin yon na nag-aabot ng mga pera kay Lola bago naman lumabas ng bahay. Lola Mariana, huwag po sana kayong magagalit. Itatanong ko lang ho sana kung bakit sa tuwing may pumupunta dito sa bahay natin ay nakikita ko pong binibigyan kayo ng pera. Para saan po ba ang perang ibinibigay nila? Minsang tanong ko sa aking lola habang kumakain kami ng hapunan. Sandaling itinigil ni Lola Mariana ang ginagawang pagsubo ng pagkain at tinitigan ako ng maigi. Nailang naman ako sa ginagawa niya kaya't iniwas ko ang paningin. Ilang sandali pang katahimikan ang namutawi ay narinig kong nagsalita si Lola Mariana at nagsabing ang mga nakikita kong pera na inaabot sa kanya ng mga taong pumupunta sa bahay namin ay isang kabayaran lamang sa serbisyong ginagawa niya sa mga ito. Serbisyo po? Ano pong serbisyo ang sinasabi niyo, Lola? Totoo po ba ang sinasabi ng mga kapitbahay natin na isa ka pong mangkukulam? Pagtataka at sunod-sunod na tanong ko sa kanya dahil hindi ko lubos maintindihan ang sinasabi niyang serbisyo. Sa seryosong muka ay sinabi niyang kung gusto ko raw malaman kung ano ang ginagawa niya ay sumama ako sa kanya sa darating na Martes. Aniya pa, marahil ay oras na para malaman ko na rin umano ang kanyang ginagawa para mairaos lamang ako sa pag-aaral at ilayo sa mga taong nagnanais na manakit sa akin noon. Sa puntong yon mga kabaryo ay hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi ni Lola Mariana. Sumang-ayon na lamang ako sa mga sinasabi niyang ipapakita niya umano sa akin kung ano ang ginagawa niya at kung bakit ganoon na lamang kung bayaran siya ng mga taong pumupunta sa bahay namin. Noong sumapit nga ang araw ng Martes, umaga pa lang, ay pinaalalahanan na ako ni Lola Mariana. Mamaya raw, pagsapit ng 6:00 ng hapon ay wag raw akong aalis ng bahay dahil may gagawin kami at oras na para ipaalam niya sa akin kung ano ang ginagawa niya. Umuwi rin naman ako kaagad pagkatapos ng klase. Tumango naman ako at sinabi sa kanyang wala naman akong lakad mamaya pagkatapos ng klase. Uuwi rin ako kaagad. Siya nga pala mga kabaryo, bago ko pumapasok sa eskwelahan ay palaging nag-uusal si Lola ng mga katagang hindi ko naman maintindihan. Pagkatapos ay iniihip niya yon sa akin bago naman ako pinapayagang lumabas ng bahay. Palagi niya rin akong pinapaalalahanang wag na wag ko raw huhubarin ang medalyong kwintas na may hugis matang ibinigay niya sa akin dahil sa ayaw kong makita ng mga kaklase kong suot-suot ko yun at baka tuksuhin na naman nila ako. Hinuhubad ko yun kabaryo at inilalagay palagi sa bulsa sa tuwing nakakalayo na ako sa bahay nun. Tapos kapag uwian naman ay saka ko lamang ito isinusuot. Sa paglipas ng mga oras at sumabit na ang 5:00 ng hapon ay nasa loob na ako ng bahay. Samantalang si Lola Mariana naman ay nagluluto na ng hapunan. Pagpatak ng 6:00 ay tinawag niya na ako at pinapasok sa loob ng kanyang kwarto. Nang makapasok na ako mga kabaryo ay ganoon na lamang ang gulat ko. Sa kadailanang noon pa lamang ako nakakita ng mga imaheng itim at kung may ano-anong mga kagamitang manikang itim sa kahong inilabas ni Lola Mariana. Lola,
Ano ang mga iyan? Bakit may ganyan ka pong mga kagamitan? Nahintakutang kong tanong sa kanya at nagtaasan talaga ang mga balahibo ko sa batok. Kakaiba rin ang mga titig na ipinukol niya sa akin at nagwikang panoorin ko umano ang kanyang ginagawa. Dahil sa mga sumunod na araw ay ako na ang magpapatuloy sa mga ginagawa niya. Noon ngang inilibot ko sa kwarto niya, ang aking paningin ay hindi ko maiwasang kilabutan. Dahil sa totoo lang mga kabaryo, mahigpit na ipinagbabawal ni Lola Mariana na pumasok ako sa kanyang kwarto. Kaya naman yun pa lamang ang unang pagkakataong nakapasok ako at hindi ako makapaniwala sa mga nakikita ko. Bukod kasi sa mga iba't ibang imahe ng santong kulay itim, ay may mga babasaging bote pa siyang nakailera sa may tokador at bawat isa ay may mga lamang litrato pa ng mga taong hindi ko naman kilala. May mga insekto rin na gumagalaw-galaw sa loob at sa palagay ko ay unti-unting binubutas at kinakain ng insekto ang litratong nakababad sa langis. Napaupo na lamang ako sa may higaan niya at nanlambot ang mga tuhod ko habang pinapanood ko siyang nag-uumpisa ng mag-usal ng mga kataga. Pagkatapos nga ay lumuhod na siya sa harapan ng maliit na altar at nagsindi ng 2 pirasong itim na kandilang itinali sa isa't isa. Matapos niyang magsindi ay hinawakan niya ang litrato ng magkayakap na babae't lalaki. Sabay nag-usal na ng mga katagang buhay. Idinikit niya sa isang napakapangit na hugis na manika ang litratong yon. Maya't mayay pinanggigigilang pinagtutusok ng karayom ang muka, balakang at malapit sa ari ng nasa litrato. Nanlaki naman ang mga mata ko nang makita kong kinuha niya ang kulay pulang kandila at inusalan niyo ng orasyon. Pagkatapos ay inihipan at sinindihan. Maya-maya pa ay pinatakan niya na ng kandila ang litrato habang patuloy pa rin sa ginagawang orasyon. Nang mapagmasdan ko yon kabaryo, ay hindi ko napigilang gapangan ng kilabot sa katawan at nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok. Lalo na noong makita kong dahang-dahang hinati ni Lola Mariana ang litrato sa pagitan ng 2 magkayakap. Tapos ay inilagay niya ang litrato ng babae sa boteng may langis at may nakalagay na insektong alupihan, at ang litrato naman ng lalaki ay inilagay niya sa isa pang boteng may langis at merong insekto rin. Sandali ko pang tinitigan ang 2 litratong nasa kanya-kanyang bote. Hindi ko naman alam kung bakit. Noong tingnan ko ang litrato ng lalaki, ay nakaramdam ako ng lungkot at para bang may bahid sa puso ko at hindi ko yon maintindihan. Maya-maya pa ay nakita kong may kinuhang nakataling manok sa gilid ng kwarto si Lola Mariana. At pagkatapos nun ay walang sabi-sabing ginilitan niya yon at pagkatapos ay isinalin sa 2 bote kung saan naroroon ang litrato ng lalaki at noong babae. Nang humalo na ang dugo at sa langis, ay kitang-kita kong mabilis na nagsisipaggalawan ang mga insektong nasa loob ng bote. At para bang sabik na sabik ang mga yon sa dugo ng hayop. Nang makita kong winarak na ni Lola Mariana ang tiyan ng manok at kinuha ang laman loob, hindi ko na nakayanan pa ang mga nakikita ko't mabilis na akong tumakbo palabas ng kwarto. Dire-diretso kong lumabas ng bahay at doon nga ay sumuka ako ng sumuka. Napamura pa ako noon sa aking sarili at pakiramdam ko ay kinakapos na ako ng hiningat pinagtutulungan akong sakalin ng mga nilalang na hindi ko nakikita at pakiwari ko'y parang sasabog na ang ulo ko. Mabuti na lamang at may tumapik sa balikat ko
kaya gumaan ang pakiramdam ko at dito lumuwag ang paghinga ko. Nang lingunin ko naman para alamin kung sino ang tumapik, ay bahagya pa akong napaatras dahil sa naroroon na sa likuran ko si Lola Mariana at seryosong nakatitig sa akin habang bumubuka-buka ang bunganga at pagkatapos ay iniihip sa kamay niya at tinapik muli sa balikat ko. Matapos niyang gawin yon ay sinabihan niya akong bumalik na sa loob ng bahay. Sa nanlalambot na mga tuhod ay sumunod na ako sa kanya. Nang gabing yon ay hindi naman ako nakakain mga kabaryo dahil kahit anong gawin ko ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan ang ginagawang ritual ni Lola Mariana. Lumipas ang mga araw, nagbago na ang paningin ko sa aking abuela. Kung dati ay hinahangaan ko siya sa pagiging ulirang lola, ngayon naman ay kinakatakutan ko na siya. Natatakot akong baka konting pagkakamali ko lang ay may mangyari na sa aking masama. Hanggang sa isang araw, kagagaling ko lang sa eskwelahan nang madatnan kong bukas ang pintuan ng bahay namin at nagkalat ang mga kagamitan na para bang ginuluyo ng kung sino mang tao at sapilitang pumasok sa bahay namin. Kinabahan ako at agad na pumasok sa isipan ko itong si Lola Mariana. Lola, nasan ka? Lola Mariana! Kaagad na tawag ko naman sa kanya habang dinadaga na ang aking dibdib sa takot na nararamdaman. Paulit-ulit kong tinawag ang pangalan niya. Hinahanap siya sa buong kabahayan. Una kong pinuntahan ang kusina. Tuwing hapon kasi ay nasa kusina siya palagi at nagluluto. Kaya't ang akala ko ay naroroon siya. Subalit nang makarating na ako sa kusina ay hindi ko naman siya nakita. Kaagad na akong naglakad papunta sa kwarto niya. At baka inisip ko na naroroon lamang siya. Hindi pa man ako nakalapit sa pintuan ng kwarto ni Lola Mariana ay narinig ko na ang may hinang pag-ungol niya na para bang naghihingalo. Mabilis ko nang itinulak ang pintuan ng kwarto at doon nga ay tumambad sa akin ang mga basag na bote at wasak na mga kagamitan at ang mas ikinagulat ko ay nakita akong nakaratay at duguan ng aking abuela. Lola, ano pong nangyayari? Mangiyak-iyak ko namang tanong sa kanya at agarang lumapit rito. Sa nangangatog na kamay ay nakita kong itinaas yun ni Lola Mariana. Sinenyasan niya akong ilapit ang tenga papalapit sa kanya. Noon ngang nailapit ko na ang tenga ko ay narinig ko naman siya sa mahinang boses na bumubulong at para bang may inuusal na mga salitang hindi ko maintindihan at pagkatapos ay iniihip nito. Ramdam na ramdam ko ang takot sa aking sarili at tila ba binalot ng kilabot ang buong pagkatao ko matapos gawin niyo ni Lola Mariana. Ilang segundo pa ang lumipas ay tuluyan na siyang nalagutan ng hininga. Grabe ang iyak ko ng mga sandaling yon sapagkat si Lola Mariana na lamang ang tanging nag-iisang taong nag-aruga sa akin. Wala naman akong alam tungkol sa mga kaanak niya dahil hindi siya nagkikwento sa akin kung sino-sino ang mga kaanak namin. Halos malugmok ako ng mga oras na yon, kabaryo. Pagkat iniwan na ako ng tuluyan ni Lola Mariana. Makalipas ang ilang minuto ay may narinig akong boses ng matandang lalaki. Tinatawag nito ang pangalan ng abuela ko. Sandali kong iniayos ang aking sarili at pinunasan ang luha. Tapos ay tumayo na ako at sumilip sa bintana. Sino po kayo? Bakit po? Maiksing tanong ko
sa matandang lalaking puro puti na ang buhok at maging ang balbas nitong umaabot na sa dibdib ay puti na rin, na para bang isa siyang ermitanyo. Hindi niya sinagot ang tanong ko, bagkus ay tahimik lamang siyang pumasok sa loob ng bahay. Nahuli na pala ako ng dating. Iiling-iling niyang sambit sa kanyang sarili. Kumunot naman ang noo ko at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Mamaya ko na ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Halika iyo, tulungan mo kong ilibing ang lola mo sa likuran ng bahay ninyo. Aniya pa sa akin ng matanda. Mas lalo naman akong naguluhan at nagtaka dahil papaano nalaman ng matandang patay na ang lola ko. Gayong nasa loob ng kwarto ang bangkay ni lola at hindi niya pa yon nakikita. Teka lang po, sino ka po ba? Tanong ko naman sa matanda. Nagpakilala naman siya bilang matalik na kaibigan ni Lola Mariana at kaya siya naroroon dahil sa pinapapunta siya ni Lola Mariana. Kaibigan? Paano po kayo naging kaibigan ni Lola? Tsaka ni minsan ay hindi ko po kayo nakitang kausap ni Lola Mariana. Pagtatakang tanong ko naman, nakita ko namang naglakad na papunta sa kwarto ang matanda. At nang makita niya ang bangkay ni Lola Mariana, ay mabilis niya yung ibinalot sa puting kumot. Marami ka pang hindi nalalaman tungkol sa lola mo, Tayban. Pero huwag kang mag-alala. Iisa-isahin kong ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Siya nga pala, tawagin mo ako sa pangalang Mang Berto. Simula ngayon ay sa akin ka na muna maninirahan. Naramdaman kong delikado ang buhay mo rito, bata. Wika nito habang inaayos ang bangkay ni Lola Mariana. Muli na naman akong napakunot noo at napatanong sa aking isipan kung papaanong nalaman ng matanda ang pangalan ko at gaano ba ito kalapit sa lola ko. Sa paglipas nga ng mga oras matapos mailibing ni Mang Berto ang bangkay ni Lola Mariana, ay may mga bagay siyang ibinaon sa lupa at sa palibot ng bahay. Noong tanungin ko naman siya, ay isang sumpa umano ang ibinaon niya. Sa di malamang dahilan ay para bang isa akong paslit na naging sunod-sunuran lamang sa matanda. Sinabihan niya akong magligpit ng gamit ko at ora mismo ay sumama daw ako sa kanya. Makaraan lamang ang ilang sandali ay kapwa naglalakad na kami papunta naman sa bahay ni Mang Berto. Sa tansya ko, kabaryo, ay may higit 5 oras rin ang aming lilakad bago namin narating ang bahay ng matanda. Masyadong naging mabilis ang pangyayari, mga kabaryo, at para naman akong basang sisiw na sunod-sunuran lamang sa mga sinasabi ni Mang Berto. Isang hapon, bigla na lamang akong napahawak sa ulo dahil sa pakiwari ko ay may mga bumubulong sa tenga ko. Sa tuwing nakakarinig ako ng mga katagang buhay, ay parang mabibiyak na ang ulo ko. May mga inuusal namang orasyon itong si Mang Berto at itinatapik niya sa balikat ko. Sinabi ni Mang Berto sa aking epekto lamang yon ng mga orasyong ibinulong sa akin ni Lola Mariana. Bago yon pumanaw, wag daw akong mag-alala dahil malalagpasan ko ang problemang kinakaharap ko. Huwag kang mag-alala. Tatanggalin ko sa katawan mo ang orasyong ibinaon ng lola mo. Nang sa ganon ay maputol na ang pagiging isang mangkukulam sa inyong lahi at mamuhay ka ng normal. Pasensya na at nahuli ako ng dating. Wika pa dito ni Mang Berto sa malungkot na boses. Isang araw, naglakas loob naman akong magtanong kay Mang Berto kung sino ang pumatay sa lola ko at ano ang dahilan kung bakit siya pinatay. Ayon naman kay Mang Berto, isang mangkukulam ang lola ko
Siya naman ay isang mambabarang na albularyo. Matalik silang magkaibigan mula pagkabata pa. Kaya kahit malayo na ay ramdam na ramdam niya pa rin ang presensya ni Lola Mariana. Noon ngang maramdaman niya na isinasagawa na ni Lola Mariana ang hakbang ng pangungulam sa aking ama at sa kirida nito ay doon na siya na alarma sapagkat alam niyang isang batikang mambabarang rin ang mga kalahi ng aking ama. Ayon pa dito, hindi namatay sa disgrasya ang mga magulang ko at yon ang pinakamatinding lihim na hindi sa akin sinabi ni Lola Mariana sapagkat sadyang pinatay ng kaanak ng aking ama ang aking ina dahil hindi boto ang mga yon na mapapangasawa ng aking ama ang aking ina. Biglaan lang umano ang pag-aasawa ng mga magulang ko at nung nalaman ng angkan ng aking ama kung sino ang mga magulang ng aking ina ay doon labis-labis na kinamumuhian ng pamilya ng aking ama ang aking ina. Matagal na panahong ring inilaan ni Lola Mariana na palakasin ang kanyang kakayahan sa pangungulam para maisagawa ang kanyang pinaplano sa aking ama at sa babaeng kirida nito. Sapagkat isa ang kirida nito sa naging dahilan kung bakit ilang taong ding nagdurusa noon ang aking ina sa piling ng aking ama. Noon ngang nabuntis ang aking ina at nalaman ng angkan nila ay doon na nila binaunan ng barang sa katawan ang aking ina. Mabuti na lamang at umuwi ang aking ina noon kay Lola Mariana. Kaya kahit papaano ay nagawaan ng paraan ni Lola Mariana na pabagalin ang pagkalat ng mga ibinaong barang sa katawan ni nanay hanggang sa naipanganak na ako at doon nga ay tuluyan ng binawian ng buhay ang aking ina. Teka ho, kung totoo po ang sinasabi ninyo, nasaan ang tatay ko? Ano ang ginagawa niya noong mga panong naghihirap at naghihingalo po ang aking ina? Tanong ko naman dito kay Mang Berto. Nang mga sandaling yon ay namuo ang matinding galit ko sa aking ama at sa pamilya nito dahil sa ginawa nila sa pamilyang kinalakhan ko. Nasa babae niya at nagpapakasaya kasama ang angkan niya. May kaya kasi sa buhay ang babae ng iyong ama. Kaya't puring-puri at botong-boto ang angkan ng ama mo sa babae nito. Seryosong wika naman dito ni Lolo Berto. Nasisiguro ko rin na sila ang dahilan ng pagkamatay ng iyong lola. Marahil ay hindi nila natalo sa pamamagitan ng lihim na karunungan sa kaliwa ang iyong lola. Kaya sumugod ang mga hayop sa bahay niyo at pinatay si Mariana. Tiimbagang pangwika ni Mang Berto. Dagdag pa nitong wika, ipapakita niya umano sa akin na nagsasabi talaga siya ng totoo. Kahit nagulong-gulo pa ako ng mga sandaling yon, kabaryo, ay hindi na lamang ako umimik pa. Kinabukasan, maaga pa lang ay sinabi na sa akin ni Mang Berto na ihanda ko ang aking sarili dahil may gagamutin siyang tao. Sumama umano ko para makita ko ang pagdurusang dinadanas ng taong gagamutin niya. Noong naglalakad na nga kami papunta sa bahay ng taong gagamutin, ay may inusal ang matanda at iniihip ito sa katawan ko. Nang tanungin ko naman siya kung ano ang ginawa niya, sinabi niyang nag-usal lang daw siya ng puder at sa bulag para hindi maramdaman ng mga taong pupuntahan namin ang kakayahang iniwan sa akin ng lola ko. Sa paglipas nga ng ilang sandali, ay naroroon na kami sa bahay ng taong gagamutin ni Mang Berto. Sa unang tingin pa lang ay magaan na ang pakiramdam ko sa dalawang matandang mag-asawang sumalubong sa amin at magiliw na pinapapasok kami at dinala sa kwarto ng lalaking gagamutin ni Mang Berto. Noon ngang naroroon na kami sa kwarto ay gayon na lamang ang gulat ko
at panlalambot ng mga tuhod ko sa kadailanang ang mga nasa litratong nakita ko noon kay Lolang Mariana at ang lalaking nakaratay ngayon sa higaan na halos mabutas na ang tiyan at may mga galis pa sa ibang parte ng katawan ay iisa lamang. Payat na payat ito at halos hirap nang makaingat. Sa tingin ko nga'y isang bulate na lamang ang pipirma ay malalagutan na ito ng hininga. Siya ba? Siya ba ang ama ko? Mahinang sambit ko at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ko ng harapan ang aking ama. Tumingin naman sa akin si Mang Berto at pagkatapos ay ipinagpatuloy na ang ginagawang panggagamot. Sinabihan niya akong tulungan ko siyang alalayan sa panggagamot. Walang ibang makakagamot sa kanya kundi ikaw lang. Dahil patay na ang taong kumulam dito. Sigundang wika pa ni Mang Berto. May pagtataka ang mga tinginang ipinukol sa akin ng pamilya ng aking amang kasalukuyang naroroon lamang sa tabi namin. Ako po? Bakit ako? Tanong ko at itinuro ko pa ang aking sarili. Oo, ikaw nga, Teban. Dahil nananalaytay sa ugat mo ang dugo ng iyong lola. Aniya pa sa seryosong boses. Tinanong ko naman siya kung ano ang gagawin ko sapagkat wala naman akong alam tungkol sa ginawa ni Lola. Sinabi naman itong lumapit ako sa aking ama at siya na ang bahala. Kahit na nangangatog ang mga tuhod ko, ay marahan akong lumapit sa aking ama na nakaratay nun. Nang mga sandaling yon, kabaryo, ay aaminin kong noong una, galit ang nararamdaman ko sa pamilya ng aking ama. Subalit noong hawakan ko na ang kamay ng aking ama, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko't tuluyan ng tumulo ang mga luha ko. Sa mahinang boses, ay narinig kong humingi ng tawad ang aking ama't sa unang pagkakataon ay narinig ko mula sa kanyang tawaging anak. Nang marinig ko ang sinabi ng aking ama, ay parang bula na lamang na nawala ang lahat ng galit na nararamdaman ko at napayakap na lamang ito. Ang pagpapatawad mo sa iyong ama ay sapat na para maalis ang pangungulam na ibinaon ni Maria sa katawan ng iyong ama. Dahil sa iyo ipinasa ng iyong lola ang kanyang kakayahan sa pangungulam bago iyon pumanaw. Rinig ko namang wika ni Mang Berto at pagkatapos ay muli na nitong ginamot ang aking ama. Matapos nga ang gamutan ay kinausap ako ng pamilya ni tatay. Humingi ng tawad ang mga ito at sinabing hindi sila ang pumatay sa Lola Mariana ko, kundi ang kaanak ng babaeng kinulam nito. Hindi man madali ang pagpapatawad, ay minabuti kong wag magtanim ng sama ng loob sa kanila. Kaya't maluwag sa kalooban kong pinatawad sila. Matapos nga ang pangyayaring yon, ay lumuwas na ako ng Maynila at nag-umpisang mamuhay ng payapa at normal. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, kabaryo. Maraming salamat kung mapipili mo. Okay, so magbibigay ako ng maikling komento para sa unang kwento natin. Bali dito, simpleng kwento pero talagang may kurot sa puso, no? Nakakalungkot lang din yung nangyari sa lola ni neto ni nung bida natin, no? Yun nga lang, si Teban. So yun nga lang, alam naman natin na walang nananaig na masama, no? So alam natin na mangkukulam o nasa hanay ng kaliwa yung lola niya. Kaya nga lang nagawa niya rin yun dahil sa ginawa sa anak niya, yung nanay ni Teban. Para sa akin nakakalungkot tong storya na to, pero wala tayong magagawa, yun yung napadala sa atin. Kayo mga kabaryo, kung may komento kayo sa unang storya natin, comment nyo sa baba para mabasa ko. Yung shoutout ko pala nasa dulo ng last story natin. Dahil November 1 ngayon, so dun ko ilalagay lahat. Proceed na tayo sa pangalawang storya.
Magandang araw sa lahat ng nakikinig sa programang ito at mapagpalang araw sa ating butihing narrator. Ako nga pala si Nato. Tunay ko itong pangalan at naninirahan dito sa San Miguel, Bulacan. May nais lamang akong ibahaging kwento sa inyong programa, kabaryo, at hango ito sa tunay kong karanasan. Noong naninirahan pa lamang kami ng aking pamilya sa lugar ng Cotabato. Sa pagkakatanda ko ay taong 1999 yon nang maranasan ko ang nakakatakot na pangyayari na magpasa hanggang ngayon ay hinding-hindi ko makakalimutan. Dahil sa hirap ng buhay, kabaryo, bata pa lamang ako ay sumasama na ako sa aking ama sa kanyang trabaho bilang tagalinis ng mga nicho. Kapag hindi naman naglilinis ng nicho ang aking ama, ay sumasideline naman ito sa pag-iimbalsamo. Kaya naman, kabaryo, sa murang edad ay marami na akong alam patungkol sa mga gawain ng pang-iimbalsamo at paglilinis ng mga nicho. Noon ngang nag-edad ako ng 17 ay hinayaan na ako ng aking amang dumiskarte sa buhay. Isang araw, kinausap ako ng amo ni tatay na kung maaari ba raw ay puntahan ko ang sementeryong nasa kabilang bayan. Magdala raw ako ng isa pang kasamahan para maglinis at maghukay ng lupa. Dahil sa kinabukasan ay ililibing na ang bangkay na inimbalsamo ng aking ama. Taga kabilang bayan kasi ang kaanak ng bangkay, kaya doon ito ililibing. Pasensya ka na, Nato, at ikaw ang nautusan ko. Abala kasi ang tatay mo. Kaya alam ko namang kailangan nung sumideline ng trabaho. Kaya sinabi ko na sa namatayan na tayo na ang mag-aayos ng puntod. Ituturo na lang nila kung saang banda at tayo na ang bahala. Naku, ayos lang po Mang Marlon. Pabor nga po sa amin ni tatay ang ginawa nyo dahil kikita na naman po kami. Nakangiti ko namang wika sa matandang amo namin. Kaya nga, alam mo namang medyo mahina pa itong punerarya natin. Bibihira na lang kasi ang mga bangkay na dinadala dito. Kaya naman ang ama mo na lang muna ang kinukuha kong trabahante. At pa-extra-extra ka lang kapag sunod-sunod ang mga bangkay na ipinapaimbalsa mo. Paliwanag niya pa sa akin dahil sa hindi pa naman uso noon ang mga nagpapaimbalsamo ng patay. At tanging may kaya lamang sa buhay ang nagpapaimbalsamo ng kanilang mga kaanak na bangkay. Dagdag pang wika niya. Hindi naman raw kasi pwedeng hilingin naming madami ang bangkay na ipapasok sa punerarya. Nang sa ganoon ay marami kaming tatrabahuin. Dahil parang hiniling na rin naming umanong maraming mga tao ang bawian ng buhay para lang magkaroon kami ng sunod-sunod na trabaho. Sige po Mang Marlon, pupuntahan ko na po ang sementeryong sinasabi nyo. Isasama ko na rin po si Biboy para may katuwang ako. Wika ko pa sa kanya. Tumango naman siya at binigyan ako ng paunang sahod para may makain raw kami ng magiging kasama ko sa paghuhukay ng lupa sa sementeryo. Salamat. Sige po, aalis na po ako. Pakisabi na lang po kay tatay. Pagpapaalam ko pa sa napakabait na amo ni tatay. Sa totoo lang kasi, kabaryo, sa tuwing walang-wala kaming makain ay kay Mang Marlon kami lumalapit para humingi ng tulong. At ni minsan ay hindi niya pa kami tinanggihan. Kaya naman kapag siya naman ang nakiusap sa amin ni tatay at may ipinapagawa, ay agaran din naman namin yung sinusunod. Nang makaalis na ako sa punerarya, ay dumiretso na muna ako sa bahay para naman kumuha ng bigas. Naisip ko kasi noon, sa sementeryo na lamang kami magsasaing ng kaibigan ko. Gagawan na lamang namin ng paraan para makapagsaing ng pananghalian. Dahil pasado 11:00 na ng mga sandaling yon, at kapag hindi kami pupunta kagad sa sementeryo, ay baka abutan pa kami ng dilim sa paghuhukay.
Ayon naman kasi sa amo ko, hindi na raw ipapaburol pa ang bangkay na yon. Diretso libing na raw kaagad dahil marami ang haka-hakang may nangunguha ng bangkay sa karatig lugar. Kaya naman kahit may kalayuan sa amin ng bayan na pinanggalingan ng bangkay, ay hindi nag-atubili ang mga kaanak nito. Sapagkat kapag doon raw sa kanilang bayan ipapaimbalsa mo ang bangkay, ay baka mawala pa umano yon at mapalitan ng iba. Maraming kaso na rin daw kasi ang nangyayaring ganoon sa hindi malamang dahilan. Matapos kong kumuha ng bigas, ay bumili lang naman ako ng sardinas sa tindahan. Pagkatapos ay pinuntahan ko na ang kaibigan ko. Palagi namang walang ginagawa yon. Kaya noong sabihin ko sa kanya na may racket kami sa kabilang bayan, ay wala nang tanong-tanong pa. Kaagad na siyang sumama. Mahigit 1 oras ang nilakbay namin ni B-Boy bago marating ang sementeryo sa karatig bayan. Pagkarating naman namin sa sementeryo, ay nakausap namin ang matandang nagbabantay na si Mang Simeon, na sa palagay ko ay nasa edad 60 mahigit na yata ang matanda. Sinabi namin sa kanya ang sadya namin, kaya naman sinamahan niya kaming pumunta sa pwesto kung saan maghuhukay ng lupa. May bagong libing po pala ngayon dito, Mang Simeon. Aniya pa ng kaibigan ko nang makita naming may mga nag-uumpukang tao. Oo, B-Boy. Kaya huwag kayong mag-iingay kapag naghukay na kayo ng lupa para hindi sila maistorbo. Sige po, Mang Simeon. Maghihinay-hinay lang po kaming dalawa ni B-Boy sa paghukay hanggat hindi pa po umalis ang naglilibing. O siya, sige na to. Mauuna na ako at may gagawin pa ako. Kayo na ang bahala dito ni B-Boy. Puntahan niyo na lang ako sa pwesto kapag may kailangan kayo. Tumango naman kami ng kaibigan ko at kaagad nang pumwesto para makapagtrabaho na. Bago pa man mag-umpisang magtrabaho si B-Boy, ay nagsaing na muna siya. Malapit yon sa gilid ng sementeryo. Samantalang ako naman ay nag-umpisa ng magtrabaho. Noon ngang makapagluto na ang kaibigan ko, ay kumain na kami ng tanghalian. Pagkatapos ay nag-umpisa ng magtrabaho. Dahil sa tanghali na kami nakapag-umpisa mga kabaryo, kung kaya't inabot na kami ng kainitan ng araw. Kaya naman noong sumapit ang 2:00 ng hapon, ay napagpasyahan na muna naming sumilong dahil napakasakit na ng sinag ng araw na tumatama sa mga balat namin. Mamaya na natin tapusin ang ginagawa natin, B-Boy. Napakainit na eh. Magpahinga na muna tayo. Tumango naman siya at naghanap na nga kami ng masisilungan. Sa gilid ng puno naman ako pumesto ng sandali at ipinikit ang mga mata. Naisip ko kasing iidlip muna ako ng panandalian habang hinihintay na lumilim ang pinaghuhukayan namin ng lupa. Samantalang ang kaibigan ko naman ay sa kabilang puno rin siya pumesto at sa palagay ko ay iidlip rin ito. Hindi nga kalaunan ay nakaidlip na nga ako at hindi ko na namalayan ang oras. Nagising na lamang ako nang may hinang tapik sa balikat akong nararamdaman. Nang idilat ko na ang mga mata ko, ay nakita ko ang kaibigan ko. Sinabihan niya naman akong mag-umpisa na umano kaming maghukay dahil medyo malilim na ang pwesto kung saan kami maghuhukay. Kaagad naman akong tumayo at nagunat ng katawan para magising ang diwa ko. Pagkatapos magunat ay nag-umpisa na nga kaming magtrabaho. Sa paglipas ng mga oras at magdidilim na, ay natanaw namin si Mang Simeon na naglalakad papalapit sa kinaroroonan namin. Oh, hindi pa pala kayo tapos dyan. Ang akala ko matatapos na kayo. Aniya pa sa amin nang makalapit na. Sinabi ko naman na konti na lang matatapos na ang ginagawa namin.
Siguro mga 1 oras na lang, tapos na kaming dalawa. Ganoon ba? O siya, sige. Hihintayin ko na lang kayo. Dahil mahirap na kung iiwan ko kayo dito sa loob ng sementeryo. Magdidilim pa naman. Naku, nakakahiya naman po, Mang Simeon. Kahit wag niyo na po kaming hintayin ni Nato. Umuwi na po kayo para makapagpahinga na po kayo sa bahay ninyo. Umiling-iling naman itong si Mang Simeon at nagsabing hihintayin niya raw kaming matapos dahil hindi ba umano namin nababalitaang may gumagalang halang ang kaluluwa sa sementeryo yon tuwing sumasapit na ang gabi. Ano pong ibig ninyong sabihin, Mang Simeon? Tanong pa ng kaibigan ko at sandaling itinigil ang ginagawa. Sinabi naman ng matandang ilang beses na siyang nakakita ng mga hinukayang puntod tuwing papasok siya kinaumagahan at mag-iikot-ikot sa kabuuan ng sementeryo. Sinabi niya naman sa mga taga-barangay ang nangyari, pero hanggang ngayon ay wala pa ring aksyon ng mga yon. Ang palaging sinasabi lang ng mga taga-barangay ay baka may nagawing baliw o magnanakaw lang umanong nagnanais nakawin ang anumang bagay na nasa loob ng nicho. Mga halangang kaluluwa. Pati pananahimik ng patay ay dinidistorbo. Hindi na naawa. Sabi pa ng matanda at umupo na sa may malaking punong nakatumba habang pinapanood kami. Marami pa nga kaming napagkwentuhan hanggang sa napadako na ang kaibigan ko at nagwika kay Mang Simeon. Hindi kaya aswang ang dumali sa mga bangkay, Mang Simeon? Kasi isipin niyo na lang po sino naman ang magbabalak magnakaw dito sa sementeryo? Kung ako lang ang magnanakaw, doon na po ako magnanakaw sa mga malalaking tindahan. Sureball po yun, tiba-tiba ang perang kinikita. Ay nako, B-boy. Bilisan nyo na lang ang ginagawa ninyo para sabay-sabay na tayong makauwi. Kung hindi lang ako naaawa sa inyo, iiwanan ko na kayo dito. Kaso mga dayo kayo dito sa lugar namin. Baka mamaya kapag iniwan ko kayo, may mangyaring masama sa inyo. Cargo de konsensya ko pa kayo. Anito pa sa amin. Kaagad na nga naming binilisan ang ginagawang trabaho. Ilang sandali nga ang lumipas. Habang naghuhukay kami, ay may nasipat naman akong babaeng nakatayo sa bagong puntod na nasa di kalayuan sa amin. Nakasuot iyon ng kulay itim na bestida at nakatalikod mula sa kinaroroonan namin. Kaya naman likod lamang ang natatanaw ko. Subalit mga kabaryo, kahit nakatalikod ang babaeng yon, ay masasabi kong mga nasa edad 40, mahigit pa lamang yon. Base na rin sa tindig at pangangatawan ng babae. Mahaba at pulot ang buhok nito na umabot hanggang sa puwitan. Napansin kong hindi gumagalaw ang babae sa kinatatayuan at nanatiling nakayuko lamang ito. Kaya naman naisip kong baka kaanak ito ng namatay at nahuli lamang ng dating. Kaya naroroon yon sa harapan ng puntod at marahil ay nagdarasal yon. Naalis lamang ang atensyon ko sa babae nang bigla akong tinapik ng kaibigan ko sa balikat. At tinanong ako nito kung bakit nakatulala umano ko. Hoy, sino bang tinitignan mo dyan, Nato? At kanina ka pa nakatulala? Tanong niya naman sa akin. Napamaang naman ako at napatingin sa kaibigan ko. Noong akmang sasabihin ko na sana sa kanya ang tungkol doon sa babaeng nakaitim na nakita ko, ay hindi ko na naituloy pa. Sa kadahilanang noong ibalik ko ang tingin ko sa babae, ay bigla na lamang yung nawala sa kinatatayuan niya. Teka, nasaan ang babaeng yun? Sambit ko pa nun sa aking sarili. Hoy, Nato! Ano na? Sino ba ang tinitignan mo dyan? Muli niya namang tanong sa akin dahil sa wala naman akong may sagot sa kanya. Kung kaya't nagsinungaling na lamang ako at nagwikang nagpapahinga lang ako. Kaya nakita niya akong nakatayo at nakatulala.
Napansin ko namang umismid ang kaibigan ko at mukhang hindi naniniwala sa sinabi ko. Para hindi na siya magtanong pa, ay binilisan ko na lamang ang ginagawang trabaho. Noong tuluyan ang sinakop ng dilim, ang buong paligid ay nagligpit na kami ng mga kagamitan. Natanaw ko namang umusbong na ng kalahati ang buwan, kaya hindi masyadong maliwanag at hindi rin madilim ang buong paligid. Ay, salamat naman at natapos na rin tayo sa wakas. Wika ko pa habang ibinabalik sa lagayan ang mga kagamitang ginamit namin. Mabuti naman at natapos na rin. Dahil malapit na akong makatulog sa kakahintay kung kailan kayo matatapos sa ginagawa ninyo. Wika pa sa amin ni Mang Simeon. Napangiti naman kaming humingi ng pasensya sa matanda dahil natagalan kami sa ginagawa. O siya, bilisan nyo na riyan para makauwi na tayo. Utos pa sa amin ng matanda. Eto na po Mang Simeon, patapos na po kami ni B-Boy. Inaayos ko lang po itong lona. Baka kasi biglang umulan mamaya, malagyan pa ng tubig itong ginawa naming butas. Wika ko pa sa matanda at agaran na ngang hinigpitan ang mga panali sa magkabilaan. Nang matapos na ako, ay kaagad na kaming naglakad palabas ng sementeryo. Noong papaliko na sana kami ng daanan, ay may nasipat naman akong anino sa dilim na naglalakad. Noong sundan ko naman yon ng tingin, ay nakita kong ang babaeng yon kaninang nakatayo doon sa bagong puntod. Magsasalita na sana ako nang biglang nabuo sa aking isipan ang kuryosidad dahil sa kakaiba ang lakad ng taong nakita ko. Para kasing baliko ang mga paa at tila ba bigat na bigat ito sa katawan niya. Nakita ko pang may hawak-hawak siyang asarol na sumasayad naman sa lupa. Maya-maya pa ay nanlaki ang mga mata ko at sinabi kay Mang Simeon ang nakita ko. Kaagad naman kaming hinatak ng matanda papunta sa mataas na ataul na lagpas sa tao at nagkubli. Mang Simeon, bakit po tayo magtatago? Yun na po ba ang sinasabi mong magnanakaw? Pabulong ko pang saad sa matanda. Sinenyasan niya naman ako na huwag maingay at sundan lamang namin nang tingin ang babaeng may karay-karay na asarol. Hindi tao ang nakikita mo, Nato. Hindi ordinaryong tao ang babaeng iyan. Bulong pa ni Mang Simeon sa amin. Napatingin naman ako sa kanya at tinanong ko siya ng, Kung hindi ordinaryong tao ang babaeng iyan, ano po siya? Kung tama ang hinala ko, isang balbal ang nilalang na iyan. Balbal? Ano po yun? Ang balbal ay isang uri ng aswang na mga patay na tao lamang ang kinakain. Halika, sundan natin ang balbal na iyon kung ano ang gagawin niya. Wika pa sa amin ni Mang Simeon at sinabihan kaming magdahan-dahan lamang sa paglalakad para hindi kami mabisto at maalarma ang balbal. Kahit na hindi ako masyadong naniniwala sa sinabi ni Mang Simeon mga kabaryo, ay sumunod na lamang kami ng kaibigan ko sa kanya. Nakita ko kasi kaninang kawangis naman ng tao ang babaeng may bitbit ng asarol. Medyo kakaiba nga lang yon maglakad, kung kaya't medyo tagilid talaga ang paniniwala ko patungkol sa sinasabi ni Mang Simeon na isang uri ng aswang umano ang babaeng nakita ko. Sa bilis ng pangyayari ay hindi na namin nasundan pa ang babae. Napatanong na lamang ako kung nasaan na yon at bakit parang ang bilis namang makalayo. Tara, pumunta tayo sa puntod ng bagong libing na bangkay. Nasisiguro kung doon ang tungo ng balbal na iyon. Wika pa sa amin ni Mang Simeon at nagpatiuna ng maglakad. Makaraan nga ang ilang sandali ay papalapit na kami sa puntod na sinasabi ni Mang Simeon.
Dito nakaramdam na ako ng kakaiba. Sa hindi ko malamang dahilan, kabaryo, ay bigla na lamang akong nilukob ng takot sa aking sarili. Umalinsangan na rin ang buong paligid at nakakarinig na kami ng mayat mayang paghagok ng baboy na para bang nasa malapit lamang yon. Nang medyo makalapit na kami, ay pinagkubli kami ng matanda sa isang nicho at sinabihan kaming pagmasdan namin umano kung ano ang gagawin ng babae. Nang sa ganoon ay maniniwala na kaming totoo ang aswang talaga. Noon ngang tiningnan namin ang babae ay nakita kong binubungkal na nito ang lupa at pagkalipas ng ilang minuto ay natanaw na naming hatak-hatak na nito ang kabaong. Pagkatapos ay walang kahirap-hirap na binuksan nito ang ataol. Sa maniwala man kayo o sa hindi, mga kabaryo, ay kitang-kita ko sa liwanag ng buwan kung papaanong itinarak at dinukot ng mahabang kuko ng balbal ang laman loob ng bangkay, at tila ba takam na takam ito't walang pag-aalinlangang nilantakan ang kalilibing pa lamang na bangkay. Kamuntikan pa akong masuka dahil sa nakakarimarim na pangyayari. Mabuti na lamang at natakpan ko ang bibig ko, kung kaya't hindi ako nakagawa ng ingay. Noong balingan ko naman ang matandang si Mang Simeon, ay nanlaki ang mga mata nitong namumutla at ang mga labi, at sa tingin ko ay hindi rin siya makapaniwala sa nakitang kaganapan. Subalit, hindi na napigilan ng kaibigan ko ang masuka, dahilan para makagawa siya ng ingay. Noon ngang tingnan ko ulit ang balbal, ay ganoon na lamang ang hilakbot na nararamdaman ko at napakalakas ng kabog ng dibdib ko dahil sa bigla na lamang naging buhaghag ang mga buhok nito na animoy pusa o asong nagulat, at biglang nagalit na nagtaasan ang mga balahibo. Idagdag pa ang napakakapal nitong kilay at nagbabagang namumula na mga mata. Namamaga ang magkabila ang pisngi dahil sa abalang-abala ito sa kakanguya. Mabalasik din itong nakatitig sa amin. Nagulat naman ako nang sumigaw itong si Mang Simeon na tumakbo na umano kami, sabay nagpatiuna ng kumaripas ng takbo. Kaagad namang kaming sumunod ng kaibigan ko. Iniwan na nga namin ang mga gamit nang sa ganoon ay makatakbo kami ng mabilis. Bilisan niyong tumakbo! Dalian niyo na! Muli niyang sigaw sa amin. Tiningnan ko naman ang kaibigan ko at sinabihang tumakbo na siya palabas ng sementeryo, at siya na ang humingi ng tulong dahil hindi pwedeng iwanan ko sa ganoong sitwasyon ang matanda. Naisip ko kasing baka kapag iniwan namin siya ay patayin lamang siya ng aswang nang sa ganoon ay makain ang kanyang katawan. Matanda na naman siya at mukhang inaatake pa yata ng hika. Kaagad na akong lumapit sa matanda at inalalayang makatayo. Mang Simeon, tara na po, baka maabutan tayo ng balbal. Pag-aalalang tanong ko naman sa kanya. Sasagot na sana siya nang sa walang ano-ano'y bigla na lamang kaming nakakita ng dambuhalang asong marahang naglalakad papalapit sa amin habang umaangil. Mas lalo pang nadagdagan ang takot ko nang mapansin kong kumakaskas na ito sa lupa na para bang anumang sandali ay susunggaban na kaming dalawa ni Mang Simeon. Wala pa naman kaming bitbit na kahit anong panangga dahil naiwan namin ang mga kagamitan namin kanina. Mang Simeon, ano po ang gagawin natin? Natatakot ko namang tanong sa matanda. Narinig ko namang magsalita itong si Mang Simeon at nagsabing sa oras na susunggaban na umano kami ng aswang, wag na akong magdalawang isip pang tumakbo para makahingi ng tulong. Pero paano po kayo? Wag mo na akong alalahanin na to. Matanda na ako. Aniya pa sa mahinang boses. Mariin ko namang sinabi sa kanya
na hindi ko siya iiwanan. Bahala na kung ano ang mangyayari. Noon ngang akbang susunggaban na kami ng aswang ay napapikit na lamang ako sapagkat hindi ko alam kung papaano makikipagsagupa sa nilalang ng walang panangga. Subalit, bago pa man makalapit sa amin ang nilalang na yon, ay nakarinig na ako ng malakas na sigawan ng mga kalalakihan mula sa likuran namin. Noon ngang lumingon ako, ay nakita kong may 5 katao ang patakbong papalapit sa amin at may mga bitbit na pamalo. Nakita ko pang walang pagdadalawang isip na binato ng isa sa mga ito ang nilalang na agara namang tumama sa mukha ng aswang. Kung kaya't umangil ng napakalakas ang nilalang at dahan-dahang umatras, sabay kumaripas ng takbo pabalik sa pinanggalingan. Narinig ko pang sumigaw ang isa sa mga itong habulin umano ang balbal at huwag patakasin, sabay nagmura na ng napakalutong. Ayos lang ba kayo? Hinihingal na tanong ng kaibigan ko. Tumango naman ako at sinabing ayos lang kami. Tinulungan niya akong alalayan maglakad, si Mang Simeon. Dahil hindi lang pala hika ang umatake rito, kundi sinumpong rin ito ng rayuma sa tuhod. Kaya pala napasalampak sa lupa ito kanina. Kaagad na nga naming inalalayan ang matandang maglakad. Samantalang ang mga kalalakihan naman ay hinabol ang balbal. Ang buong akala ko talaga ay hindi ko na kayo maaabotang buhay pa sa loob ng sementeryo. Grabe ang takot na nararamdaman ko. Aniya pa ng kaibigan ko nang makalabas na kami ng sementeryo at iniupo sa gilid ng kalsada itong si Mang Simeon. Sa palagay ko ay ligtas naman na kami dahil may liwanag ng ilaw naman mula sa poste at may iilang tao ang dumadaan. Sira ka talaga, B-boy. Napakasama ng iniisip mo. Wika ko pa at bahagyang napangiti. Habang hinihintay namin ang paglabas ng 5 lalaki sa loob ng sementeryo, ay napag-usapan namin ang kakilakilabot na pangyayari. Sinabi ni Mang Simeon na siguro ay napapanahon na para tumigil siya sa pagbabantay ng sementeryo dahil hindi niya na kaya pang makipaghabulan sa oras ng sakuna. Simula kasi nang magbantay siya sa sementeryo, ay ngayon lamang niya naranasan ang pangyayaring yon. Makaraan lamang ang ilang minuto ay sunod-sunod na tumakbo palabas ng sementeryo ang mga kalalakihan. Lumapit naman ang mga ito sa amin at nagwikang napuruhan nila umano ang aswang na balbal. Subalit sadyang napakadulas at napakaliksi ng aswang, kung kaya't walang kahirap-hirap na nakatakas yon. Nang gabing yon mga kabaryo, ay nagpalipas na lamang kami sa bahay ni Mang Simeon at sa kinabukasan na lamang namin binalikan ang hinuhukay naming lupa. Nang tingnan naman namin ang hinukayang puntod ng aswang kagabi, ay nakatiwangwang pa rin yon at bukas ang kabaong. Subalit, sa maniwala man kayo o sa hindi, noong tingnan namin ni Mang Simeon, ang laman ng ataul ay naroroon pa rin. Ang bangkay at may bakas ng dugo o sugat ay wala kaming nakita. Sinabi naman ni Mang Simeon na hindi na raw yon ang bangkay ng tao. Napalitan na umano ng aswang ng katawan ng saging ang bangkay at tinaniman lamang ng matinding sabulag ng aswang ang katawan ng saging, nang sa gayon ay magmukhang bangkay yon ng tao. Matapos namang naming makausap si Mang Simeon mga kabaryo, ay bumalik na kami sa hinukayan naming lupa dahil dumating na si Mang Marlon para tingnan ang hinukay namin. Matapos ang kaganapang yon, ay wala na akong nababalitaan pa tungkol sa balbal. Dito ko natatapusin ang kwento mga kabaryo. Ito ang kwentong hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Muli, maraming salamat. Wakas.
Okay, opinion ko sa pangalawang kwento natin. Hindi siya ganun kagrabe pero yung unang part talagang nakakatakot, di ba? Kasi isipin mo parang multuhan to. Yun nga lang, marami kasi sa mga kababaryo natin ang ayaw talaga ng multuhan kasi nga talagang syempre may time na mag-isa lang sila pero kahit pa paano takot talaga sila kaysa sa ganito. Yun nga lang nung balbal na, medyo alam ko na yung kwento. Saka legit naman talaga yon. Sa mga hindi nakakaalam yung balbal, ang kinakain ng balbal is bangkay na ng tao. Hindi sila kumakain ng buhay. Hanggat maaari, sa katama yon. Sa lamay pa lang, talagang pinipilit na nilang kunin yung bangkay. Tama rin yun na ginagamitan talaga nila ng katawan ng saging saka matinding sa bulag. Grabe rin yung kakayahan ng mga nilalang na yan. So kayo, kung may opinion kayo sa kwento natin mga kabaryo, comment nyo sa baba para mabasa namin. Ngayon, punta na tayo sa shoutout natin kagaya ng pangako ko sa inyo. Gusto ko munang batiin si Ma'am Roslyn Dalopere, Tabunda Markebin, yan. Si Arlene Culsbesa, salamat po. Mary Rose Mercado, from Bagak Bataan. Jan Ranido, salamat. Ma'am Lisa, salamat din. Gloria Carmelo, Ma'am Heidi Panigsain, Arturo Dalumandom, Diana Halasan from Davao City, Ma'am Tina Kayabyab from Canada, Brain Omega, salamat boss. Catherine Sotomil from Canada rin. Black Orchid from, hindi ko alam, wala nakasulat. Ma'am Elena Palomo, salamat. Meat Chicks, yon, mga OG natin, nagbabalik sila. Si Ace Alifala, Rodil Mendoza, San Ildefonso, Bulacan. Ma'am Inday Samante, Ma'am Mary Grace, saka ito si Ma'am Mary Glo Sarceno rin. Ma'am Marilu Matsuda, salamat po. Marco Anthony, Eda Amistad, May Elton, salamat. Josephine Miso, salamat ma'am. Si Blue, si Elena Palomo, Jasim Moore, Tenerife from Olongapo City, Ma'am Isabel Cortez, Charlun Roland, salamat boss. Maynard Lagura, Jack TV Channel, salamat sa inyo. Jenry Gopio, yan, salamat. Evelyn Fall, salamat ma'am. Romel Anglit from Batolete, Sherwin Hamoyot, Tigom Pabia Iloilo, Mario Samon, yan, mga nabasa na natin yan. Si Randy, MV Anyo Nuevo, salamat ma'am. Jefferson Vergara, thank you. Edwin Atienza, Maria Selar, yan, salamat po sa inyo lahat. Ma'am Asil Gumban, Tess Mancio, Ma'am Imelda Pascua. Then yon, sa mga hindi ko nabanggit, comment down below para next upload natin masama ko kayo. Sa ngayon hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyo.